pagbalik daw ng ating Panginoon ay ang pinaka magandang balikan na mangyayari. Amen? Amen! So, kailan nga ba darating ang Panginoon? Sino nakakaalam? Alam niyo ba kung anong oras? Sabi sa Mateo 24 verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So wala daw nakakaalam. Sino nagsabing alam niya kanina? Wala daw nakakaalam kahit yung mga anghel na nasa langit, hindi nila alam kung kailan daw darating ang Panginoon. Kahit yung anak niya, kahit si Jesus, kahit yung anak ng Panginoon, hindi niya alam kung kailan darating. At ang nakakaalam lamang ay ang Ama. So, sabi din sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 2, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. So, darating daw ang Panginoon na parang magnanakaw. Pero hindi yung literal na magnanakaw, baka akala nyo, literal na magnanakaw. Hindi po. So, darating ang Panginoon na para lang. Parang kagaya lang na magnanakaw. Parang ganyan. Pero hindi ganyan na. Parang magnanakaw lang. So, di ba yung magnanakaw, hindi naman yan nagsasabi sa atin na, uy, magnanakaw kami mamayang gabi sa inyo. Di ba? Hindi naman gano'n. Di ba? Biglaan. Ayan, biglaan na lang. Hindi rin magte-text sa inyo na, uy, umalis kayo mamayang gabi sa bahay mo kasi magnanakaw kami. Huwag nyo ilak yung pinto nyo kasi magnanakaw kami. Di ba? Hindi naman gano'n yung magnanakaw. Biglaan lang, hindi natin alam kung kailan, kung anong oras, at kung kailan. So, meron palang 4 na paraan ang pagdating ni Jesus. So, ang una ay literal. Literal daw. Sabi sa Gawa, chapter 1, verse 11, itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So, literal daw po na darating ang ating Panginoon kasama ang libo-libong anghel. Kung paano po umakyat si Jesus sa langit ay ganun din daw po siya bababa. So, bago po pala umakyat yung Panginoon, ay nagbilin muna siya sa mga disciple niya na, alam niyo po yung kung paano magbilin na ganito, dapat ganito, yung ganyan, nagbilin po siya. Tapos, ang pagbabad na po ay kung paano siya umakyat. Yung literal po talaga na dahan-dahan po siyang umakyat. Tapos, hanggang sa matabunan na po siya ng mga ulap. Tapos, may isang anghel po na parang tumapik doon sa isa sa disciples, sinabi niya na, ang pagbalik na Jesus ay kagaya ng pag-akyat niya sa langit. Ang next po ay makikita. So, ano po yung una? Literal. Ang pangalawa po ay makikita. Sabi po sa Apocalypse, chapter 1, verse 7, narito siya ay pumaritong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang magsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitagoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. So, pagdating pala ng Panginoon ay makikita siya ng lahat ng mata. Yung pati mga bulag. Makikita ng bulag ang pagdating ng Panginoon. So, ano po yung magsisitagoy? Sinong nakakalam? So, yung magsisitagoy daw po ay mag-iiyakan. Dahil po sa pagdating po ng Panginoon, lahat daw po ay magsisiiyakan. At, may example po, alam niyo po yung sa KMJS, yung may nagsabi po na, uy, dumating na daw ang Panginoon sa Cebu. Tapos yung iba pa, dumating na daw yung Panginoon sa Gato. Hindi po totoo yun. Dahil sabi po sa Bible, pag dumating daw po ang Panginoon, lahat daw po ay makakakita. So, mali po yung balita na yun, yung naririnig po natin na nakita ko na ay dumating na ang Panginoon dadating ang Panginoon na nato dahil sabi nga po nung una, wala po di ba pong nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon at sabi din po dito, lahat po ng mata ay makakakita. Next po ay maririnig. So ano po yung una? Literal. Pangalawa?
maririnig. So, sabi po sa 1 Thessalonica chapter 4, verse 16, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. So sa araw po na yun pala, ay lahat po ay makakarinig. Lahat po ng tenga ay makakarinig po ng pagdating ng Panginoon. Makakarinig po tayo ng tinig ng arkanghel, ng tunog po ng trompeta ng Diyos. So yung ganyan po siya, and yung tugtog po dyan is makalangit po. So lahat po makakarinig talaga. Pati, sabi po dito, pati po ay yung mga namatay na kay Jesus. Maririnig po talaga nila, kaya po mabubuhay sila. So, example po yung unang panahon dati is, alam niyo po yung yung po dati po noong unang panahon, pag may dumadating po na hari, may may trompeta mo na, may ganun to, di ba? Tapos po may sisigaw na, ang hari, darating na. Ang hari nating mabait, mga ganyan, darating na. So, ganun po yung mangyayari at maririnig po natin sa pangatlo. So, kaapat naman po is maluwalhati. So, ano po yung number 1? Number 2? Number 3? At number 4 ay? Ayan, so maluwalhati. Sabi po sa Mateo 24, verse 30, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na paparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, yung dakilang kaluwalhatian po is, ano talaga siya? Alam niyo po yung nakita kayo ng maliwanag? Mas maliwanag pa dun, sobrang liwanag talaga nun. And, so yung kaluwalhatian po ng Panginoon is, ano po talaga siya, sobrang ano po niya, na to the point na magsisitagoy po daw yung mga tao. Alam niyo po yung magsisitagoy? Iiyakan, kasi sobra yung glory ng Panginoon. Sobra po talaga. And dito po sa ito po. Ayan, dyan po. So, ayan po yung pagbaba ng, ganun po yung pagbaba ng Panginoon. So, meron pong dalawang side. So, meron po palang dalawang side na mag-iiyakan. Yun po ay yung magsisiiyakan dahil po sa glory ng Panginoon na dahil po yung ang tagal na nilang hinintay is dumating na, di ba po? Parang, oh my God, nandiyan na yung Panginoon. Ito na yung matagal kong inaantay. So, maiiyak ka po dahil sa sobrang tuwa, dahil sobrang tagal nang inaantay mo, sa wakas dumating na yung Panginoon. And yung isang side po na nag-iiyakan is yung, doon po sila yung pagsisisi, dahil po, magsisisi po sila dahil narinig ko na yung balita sa masino na darating daw Panginoon. Pero ang ginawa ko, hindi ako na matinig. Binaliwala ko lang. Kaya, ayun, magsisitangoy dahil sa pagsisisi. Dahil hindi po sila naniwala na darating po ang Panginoon. So, ano nga po yung paraan paanong paraan nga po dadating ang si Jesus? Ano nga po yung una? Pangatlo? Pang-apat? Ayan. So, next po is, ano yung mga bagay na dapat natin ginagawa habang naghihintay kay Jesus? So, sabi po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 6, huwag nga tayo mga tulog gaya ng iba, kundi tayo'y mga puyat at mga pigil. Hindi po ganyan literal pag sinabing mga puyat is, puyat po talaga tayo, yung magpupuyat na hindi tayo matutulog. Katulad ko po, katulad po ng mga BOY, puyat lagi. So, hindi po ganun mga kapatid na magpupuyat po talaga tayo. So, ang sabi po dito, mga puyat po tayo
Magpuyat po tayo. Ibig sabihin, wag po tayong matulog sa pananampalataya. Wag po tayong tumigil sa pagpupuri sa Panginoon. At magtigil po tayo sa mga bagay na hindi naman makalangit o hindi naman walang katuturan. So example po, may inaantay po kayong bisita. Sobrang lapit niyo po dun sa bisita niyo na yan. Kunwari, inaantay na. O kaya, yung kapamilya niyo galing ibang bansa. Tapos ano po ginagawa niyo kapag may darating na bisita? Maglilinis. Maganda ng pagkain. Kilala niyo ba sila? Katniel. Ayan yung Katniel. Sobrang tagal na nila guys. 11 years sila tapos nag-break din sila. Diba? Ay, wala 11 years. Sorry. So pero may mga kumakalat na picture na parang magkasama ulit sila. So, umaasa pa kayo na magbabalikan sila. So, ano pa yung mga gusto nyong magbalik? Eto. Ayun. Gusto nyo ba magbalik yan? Ako gusto nyo bumalik yan sa akin eh. Kahit gamitin na lang. Pero alam nyo ba guys, na meron talagang babalik? Alam nyo ba kung sino? Nag-chat yung kaibigan nyo, uy, tara SB, libre kita. Papunta po kayo pag inaya kayo? Pupunta kayo? Pupunta kayo? Kasi SB yun, Starbucks, libre daw. Di ba masarap pag libre, kaya pupunta tayo. So, sumama ka. Ang kaso, iinom ka na ng SB mo. Pagbaba mo doon, nakalimutan ko, may bisita nga pala ako. Ayun po yun, nakalimutan nyo na. Nag-prepare po pala kayo kasi may bisita kayong darating. So habang umiinom po kayo ng SB, nakikipagkwentuhan po kayo sa kaibigan nyo, dumating na pala yung bisita nyo. Di wala, di kayo nakakuha ng pasalubong. So ang sabi po dito ay magpigil po tayo mga kapatid. Yun po yung sinasabi magpigil. Kasi mga kapatid, di ba nag-prepare tayo sa pagdating ng Panginoon, talagang nag-prepare tayo. Tapos naaya lang tayo sa ganito, ganyan, nakalimutan na natin, ano yung pag-prepare natin? Nawala lahat. Nawala lang. Ganun. Di ba? So meron po tayo, meron din pong mga signs. Ano po ba yung signs? Tama. Signales. Signs or signales. So, gaya ng mga ex nyo, di ba? Bago magbalikan niya, magpaparinig na ngayon sa social media na tapos magla-like sa mga nyo, tapos mga mamusta, di ba? So, sabi po sa Lucas, chapter 21, verse 9, kapag kayo ay nakarinig ng mga digmaan at himagsikan, huwag kayong masindak, sapagkat ang mga bagay na ito ay dapat munang mangyari, subalit ang wakas ay hindi agad mangyayari. May mga signs po pala na kailangan po munang mangyari bago magkaroon po ng second coming o pagbalik po ni Jesus. So ano po kaya yung mga signs? Sabi po, digmaan o himagsikan. Sabi rin po sa Mateo chapter 24, verse 9, sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lindol sa iba't ibang dako. Ayan, eto po yun. Ayan, gera. Di ba po nangyayari na po ito ngayon? At nangyayari na po yung iba. Di ba po yung gera, di ba po nagkaroon na ng World War, ganyan. Tapos ngayon po yung, di ba po ngayon nababalita yung about po sa West Philippine Sea, tsaka yung sa China, di ba? Yung sunog dito, di ba, sa Pilipinas, sa Tondo, ang dami nangyayaring sunog. Tagutom, di ba? Dito rin sa Tondo, dami rin nakikita natin ng mga bata, mga matatanda, mga malimos, tsaka lindol. So, ibig sabihin pala, ayun na yung mga, ibig sabihin, malapit na pala talaga dumating ang Panginoon. Kasi, sabi sa Bible, ayan muna yung mga mangyayari. Di ba? Di ba? So, meron pa. Sabi po sa Mateo chapter 24, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga hingat
kayo, na huwag kayong maligaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Sa chapter 23 naman to 24, sabi, kung magkagayon, kung may magsasabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa? Ililigaw, kung maaari pati ng mga hirang. So, kilala niyo po ba si yung Pastor Apollo Kiliboy? Yung Kiliboy pala. Kiliboy po pala. Kiliboy. Wala po pala talagang ganun kasi Kiliboy po pala. Kiliboy. Yun po yung sabi, ako ang tagapagligtas. Yung nagsasabi po sa amin, sa Mindanao po ata yun. Tapos meron po sila, nagawa po sila ng sariling, parang, sabi, oo, na sila lang daw po yung mapupunta sa langit. So, ngayon po nakita ko sa balita, magpong 10 million na pag-uya. So, ito yung sinasabi dito na huwag daw po tayong maniwala sa mga ganun kasi hindi po totoo yun. Dahil nga sabi po sa Bible, paparating po ang Panginoon. Di ba po? Sabi. And, sabi din po dito sa Matthew chapter 24, sapagkat tulad, chapter 24 verse 14, sapagkat tulad ng isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sarili mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. So, ang ibig sabihin po nito ay yung katulad ko po. Katulad po ng mga BOY, yung gabi-gabi po nagme-message, nagpapabalita po ng totoong balita at magandang balita po na nagmumula po sa Diyos. Ayun po yun mga kapatid ha. So, next po natin is, sino ang mga pupunta sa langit pag dumating si Jesus? Sino? Mga patay babalik? Sino pa? Sino? Taas ang kamay. Mapupunta sa langit. Sino ang mapupunta sa langit? So, sabi po dito, di ba po, eto po, papakita ko ulit sa inyo. Ayan, di ba po pababa yung Panginoon, nagkakantahan po yung mga arkanghel. Tapos, yung mga namatay po na may Kristo, kay Kristo, ay mabubuhay po sila. Kasama po yung mga buhay na kay Kristo. Tapos, aagawin po sila. Tapos, sabay-sabay po silang aakyat. Yung Panginoon po, diba po, ito yung sa gitna yung Panginoon. Tapos, ito po yung mga patay at yung mga buhay na kay Kristo. Agawin po sila. Tapos, pupunta po silang ganyan. Tapos, sabay-sabay po sila aakyat sa langit. Next po, anong mangyayari sa mga hindi tagasunod ni Jesus kapag siya ay dumating? Sabi po sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 8, mahahayag na ang suwain, ngunit pagdating ng Panginoong Jesus, papatayin niya ang suwain sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain siya. Pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. So, yung mga makasalanan po pala at hindi tagasunod na Jesus ay maghihinagpis sa pagdating niya sapagkat hindi po sila handa para po sa pagbalik ni Jesus. Hindi rin po kakayanin nila tignan yung glory ng Panginoon. So, yung mga makasalanan po is masisilaw. Parang po di ba po sobrang liwanag? So, kahit po yung liwanag na hindi po talaga nila kaya tignan dahil po sa sobrang glory ng Panginoon. Kaya po, ito ay ikakamatay po ng mga taong makasalanan na hindi po naging tapat kay Kristo. Di ba kapag may namatay po na isang kapamilya natin, sobrang sakit na, di ba po? Mas masakit pa po pala, doble-doble sakit po pala yung mararamdaman ng Panginoon. Sobra-sobra pa po. So, hindi po siya masaya na may mamamatay po. Lalo na po kayo yung marami pa, di ba? So, isa pa lang, sobrang sakit na. Paano pa po kayo yung sobrang dami? Hindi po masaya ang Panginoon.
po sabi niya, magsibalik loob daw po tayo at mga buhay. So, alam niyo po ba mga kapatid na ang ating Panginoon ay patuloy pa rin po na nagsusumama sa atin na tayo po ay lumapit sa Kanya? Maaari rin po tayong maligtas kung ngayon pa lamang po ay pipiliin na po natin na tanggapin siya. Ngunit po kung ipagliliban po natin, darating po ang panahon na huli na po upang maghanda at lumapit. At iyon po ang nakakalungkot kung papalampasin po natin, di ba? Kaya nga po sabi niya dito sa Ezekiel, magsipagbalik loob po kayo at mga buhay. So, dati po kasi, hindi pa po kami dito nakatira. Parang dalawa pa lang po kami ni ate. Magkasama po kami ni ate, tapos doon po kami sa may Dagupan dati. Ay, noong una po pala, nakatira kami sa sobrang liit lang. Parang pagpasok po namin ng kwarto, doon na po yung higaan. Tapos hindi ka na pwedeng maglakad-lakad kasi doon na yung gamit mo, yung higaan mo. Pagpasok ng step, tanggal yung higaan mo, tapos damitan mo. Ayun lang po. Tapos kapag matutulog po kami dalawa, kailangan, kapag nakaganyan ako, nakatagilid siya. Ate. Tapos kapag nakatagilid naman po ako, siya naman po yung nakahiga ng pantay. Ganun po kami dati. So, sobrang hirap po talaga ng buhay namin dalawa ni ate kasi si ate lang po yung nagtatrabaho sa McDo dati. Tapos ako, nag-aaral po ako ng online class. So, nasa bahay lang po ako. Tapos, hindi po kami nagsisimba kasi wala kami pera po masahe. Kaya po, tapos hindi po kami nagsasabi sa iba namin kamag-anak kasi syempre ayoko naman na burden po. Nagre-ready na. So, ayun po. So, sabi namin, mag-church kaya tayo. Parang ganun. Church tayo kasi kaya siguro ganito yung naranasan natin kasi malayo tayo sa Panginoon. Ganun. So, nag-church po kami. Tapos, pagdating po namin sa church, nagpatulong po kami kung saan pwede may work. So, grabe, ang bilis kasi pagpunta namin church, meron na po agad ako. Papasukan na trabaho, ang bilis. Kaya sabi ko, galing naman ang Panginoon kasi church lang kami, tapos pray lang kami. Ang bilis, nandiyan na agad. So, ang nangyari po, dahil po medyo malaki yung sahod ko, sabi ko, lipat na agad kami ng bahay. Makakatulog. Agad kami. So, naglipat po agad kami ng bahay ni ate. Tapos, ayun na, may sarili, may kama. May kama po, tapos marami kami nagaya ng gamit, tapos makakapaglakad pa kami. Tapos po, may work na po ako, sa ate may work. Parang, naano po kami, parang, yes, okay na ulit yung buhay namin nung nangyari po ulit. Hindi na po ulit kami ng church kasi nakalimutan na po ulit namin mag-church. Parang naano po kami sa mga bagay na nagkaroon kami na dating wala. So, ano na po ulit yung buhay namin. Tuloy-tuloy dami namin problema. Tapos, ang dami na po nangyari talaga na sobrang dala. Tapos, ang ginawa po namin is balik church po ulit kami sa ngayon po. So, ako po, may mga times po talaga na parang ayoko po mag-church. Ganun. Like baka, minsan po kasi naisip ko mag-church po ako, tapos pag-uwi ko, ganda naman. So, pinakaiba ko lang minsan. So, ayun po. So, mga kapatid, ngayon po ay, ano po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon kasi hindi po tayo susukuan ng Panginoon. Hindi po tayo susukuan ng Panginoon kapag everything po. Kasi po, ilang beses ko po siyang parang dinaliwala, ilang beses ko po siyang nilapit po siya ng lapit sa akin, pero hindi ko po siya tinatanggap. Ganun po. Pero hindi po napapagod yung Panginoon. Kaya po mga kapatid, lumapit po tayo. Sabi po sa Ezekiel, magbalik loob na daw po tayo sa kanya. Ayan. Next po. So next po, bakit daw po babalik ang Panginoon? Sa tingin nyo, bakit po babalik? Sabi po sa 1:14 verse 2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan?
At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo piling kung saan ako naroon. Diba? So, sabi po ng Panginoon, gusto niyo daw po tayo makasama. Kayo po ba, gusto niyo po ba makasama yung Panginoon? Kasi po, ito ba may example po ako. Noong panahon po ni Eva at Adan, alam niyo po ba na ang Panginoon po ay siya po yung bumababa para lang po makasama niya si Adan. Pero po, nung nagkaroon ng kasalanan, hindi na po yun nangyari. Dahil po pala, dito po, ang tao po at ang kasalanan at ang Panginoon, sila po, yung kasalanan po yung naglalayo para po makasama natin yung Panginoon. Next po yung kay Moises, yung gumawa, yung nagpagawa po ang Panginoon ng tabernacle, di ba po? Tapos yung pangatlo po yung pinababa niya po yung ano niya, yung anak niya para po makasama tayo. Tapos iligtas po tayo sa lana. So, hindi niyo po ba na-realize na parang sobrang tayo gustong makasama ng Panginoon, pero tayo po yung naglalayo sa Kanya. Tayo po yung lumalayo sa Kanya. Ayan. Sabi po dun sa una ko, ayun, lang, sabi niya po, di ba, miss na kita. Sabi po na una, balikan na please. Ayun, kaya parang ganyan po yung Panginoon, na lapit po siya na lapit sa atin dahil gusto niya po Ikaw yan. bumalik yung Iba. Ibang ano yan. gusto niya po bumalik